Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sawa na ang mga Pilipino sa politika. Kaya naman ngayong tapos na ang hatol ng Bayan 2025, muling nanawagan ng Pangulong Marcos na isantabi na ang politika at mas tutukan ng pagseserbisyo sa publiko. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla live. Clazel? Dayan, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tapusin na ang pamumulitika ngayong tapos na rin ang eleksyon. Sa halip, isaalang-alang ang kapakanan ng ating mga kababayan. Sawan-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat. Hindi lang sawa na sa politika ang taong bayan, kaya panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. isang tabi na ito ngayong tapos na ang halalan, pulutin ang mga aral na nakuha mula sa eleksyon. Ito ang pagsulong sa mga programa ng pamahalaan, kasabay ng pagpaparamdam nito sa ating mga kababayan. Tinututukan ng administrasyon ang mga proyektong magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, gaya ng pagpapatupad ng benteng bigas na program na layong matulungan ang mga consumer at maging mas abot kaya ang presyo ng bigas. Kasabay niyan ang pagpapasigla ng produksyon ng palay at pagtugis sa mga smuggler na nananamantala sa supply at presyo ng bigas. Sabi ko, ayoko. Ang key dyan, yung production. Apo. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. Noong pag-upo ko, meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggle at rineraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan, meron mga taong kailangan palitan, ibang konsepto na. So, ngayon lang namin nabuo lahat. Tinututukan din ng presidente ang pagtatayo ng malalaking pampublikong transportasyon tulad ng Metro Manila Subway na magpapabilis sa biyahe ng mga commuter. Inalis din ang mga proseso sa pagsakay ng tren na nakakaabala. Hindi isang iglap matatapos ang mga big ticket project ni Pangulong Marcos, pero pang matagalang solusyon naman sa traffic at magbibigay ginhawa ito sa mga mananakay. Puspusan din ang liderato ni Pangulong Marcos sa paggawa ng mga hakbang para maiangat ang pagbibigay ng serbisyo para sa kalusugan ng mga Pilipino. Marami ang hindi pa nakakaalam, pero sagot na ng PhilHealth ang gasto sa 10 pangunahing sakit na dumarapo sa mga Pilipino. Kasabay niyan ang pagpapatupad ng pamahalaan ng digitalization para mas mabilis na maproseso yung mga benepisyo ng gobyerno na makababawas sa gastusing medikal. Sa cancer, milyon-milyon na ang binibigay nating tulong. Siyempre, yung mga buntis, yung mga common, hindi na natin dadalhin pa sa ospital yun. Kaya nagbukas tayo ng Bukas Centers. Ang Bukas Centers, yung bagong urgent care ambulatory services. Dayan, siniguro rin ni Pangulong Marcos na tinututukan ang seguridad ng ating mga kababayan. Pinaigting ang police visibility at inatasan ang mga pulis na rumisponde sa loob lamang ng 5 minuto. Ang mga sindikato, drug lord at mga sangkot sa ilegal na droga. Tinutugis ng gobyerno ng hindi kinakailangan dumanak ang dugo. Dayan, nagsasagawa rin ng malalimang performance evaluation si Pangulong Marcos sa mga gabinete at opisyal ng gobyerno. Layo nito na maibigay sa mga Pilipino ang mga serbisyo at programa na magpapagaan sa kanilang mga buhay. Ayon kay Pangulong Marcos at kanyang babala, hindi mangingimi ang presidente na sibakin ang mga opisyal ng gobyerno na hindi na nga nagkukulang na nga abay sangkot pa sa katiwalian. Yan ang muna ang pinakahuling balita. Balik sa'yo, Dayan. Maraming salamat, Clazel Pardilla.